ngayon ang problema. Nadapa ata ang Marcos. Hindi ko alam kung sinasadya o hindi. Pero baka meron silang inaasahang outcome dun sa pagkakahuli kay Duterte na hindi sumunod sa plano. Baka ang ine-expect nila dahil dun sa dami ng outcry at kala ata nila magkakagulo pag hinuli. Ngayon, may pagkakataon na sila para makapag-propose ng martial law. Ito ang problema, hindi nagkagulo. Pumayag yung matanda. Inamon talino. Naalala niyo pa ba yung panahon? Paano niyo nakilala si Duterte? Nakilala niyo. Pero paano niyo nakilala? Mababalikan niyo pa ba? Wala na rin nakakaalala kung paano nangyari. May mga lumabas minsang panahon ng mga documentary tungkol sa Davao. Kung gaano kalinis ang Davao, gaano kaganda ang Davao, gaano kayaman ang Davao. Yung influence na yun tungkol sa Davao, naimbudo sa isang grupo, si Duterte. Itong isang si The Punisher, kung tawagin nila, nagbomotor sa kabuuan ng Davao para makita kung anong lagay ng bayan niya. Tapos minsan nagpapanggap na taxi driver para makakita kung sino-sino mga siraulo. Tapos may pagkakataon, pinakain niya yung upos ng Yossi dun sa isa sa mga banyagang naninigarilyo dun sa lugar niya. Naalala niyo, narinig niyo, pero halos walang nakakapansin kung paano niyo narinig yung balita. Si Duterte, yung kaisa-isang politiko na matindi ang paggamit sa social media. Wala lang nakakahalata. Paano nangyaring biglang all of a sudden kilala na ng buong Pilipinas itong isang mayor na taga Davao na minsang panahong walang nakakakilala sa kanya sa mga taga Metro Manila? Paano naupo si Duterte nang halos wala man lang banner, nang halos wala man lang print ads, nang halos wala man lang commercial sa TV? All of a sudden, biglang kilala na siya ng halos lahat ng Pilipino sa buong Pilipinas at sa ibang bansa. Landslide, gusto na kagad yung matanda. Hindi nyo nare-realize eh. Walang masyadong nag-iisip na hindi biro ang taba ng utak ng matanda para bigla na lang from being a mayor, gusto na siya ng buong Pilipinas. Hindi ganyan ang pagkakilala ng mga Pilipino sa ibang mga politiko. Isipin mo landslide votes kay Duterte. Tapos kinuha mo yung matanda. Tapos pumayag siya. Saan? Kabahan ka na, pumayag yung matanda. Ang lintik ang talino nun, pumayag siyang basta na lang siyang makuha. Pinakamagagaling na prosecutor ng Davao yan, in case hindi nyo alam. Isa sa mga pinakamagagaling na abogado, strategy magician ng Pilipinas. Ang pinoproblema, kung legal ba yan o illegal, mali ang problema. Ang dapat problemahin nyo, bakit pumayag yung matanda? Kahit nalalaman niya lahat ng karapatan niya. Ako nakikita ko, merong isang hindi birong talinong matanda na kinuha nila at alam na nung matanda na yun na mamamatay na rin lang naman siya at may sakit siya at may problema, might as well die for a good cause. Hanggang sa dulo, mananatili pa rin akong sumasagot. Mananatili akong hindi interesado. Mananatili akong hindi interesado sa pera. Mananatili akong hindi interesado sa kasikatan, sa kayamanan. Ang talino talaga na ito ni Duterte, guys. Imagine mo, sumama siya. Siyempre, pwede naman siya hindi sumama. Pwede naman siya may gawin siya na hindi siya sumama. Pero sumama siya kasi alam niya talaga ang mangyayari. Tingnan niyo na ngayon kung anong nangyayari. Di ba? Abang tayo sa mga exciting part. Please like and subscribe.